Pinagsasama ng mga nangungunang wonders ng Metro Manila ang makasaysayang, kultural, at modernong mga atraksyong dapat makita. Ang Maynila ay isang mataong metropolis na walang putol na pinagsasama ang centuries-old Spanish colonial history, makulay vibrant Chinese heritage, at modern urban development sa lungsod. Pasig River Esplanade. Ang Pasig River Esplanade ay isang ongoing, multi-phase urban renewal project na idinisenyo upang gawing isang masigla, pedestrian-friendly, at sustainable na parke ang heavily urbanized banks of Manila's historic Pasig River ng Maynila. Sa huli ay binalak na umabot ng 25 kilometro, nagsisilbi itong berdeng espasyo para sa libangan, aktibong transportasyon, at mga aktibidad na pangkultura. Nagtatampok ang esplanade ng mga tree-lined walkway, shared pedestrian at bicycle path, naka-landscape na hardin, viewing deck, at commercial stall. Ang tabing ilog ay nag-uugnay sa mga makasaysayang lugar ng lungsod, tulad ng Intramuros, Manila Central Post Office, at Jones Bridge. Ayala Triangle Gardens. Ang Ayala Triangle Gardens ay isang 2 hektar na naka-landscape na urban park at pampublikong courtyard na matatagpuan sa gitna ng Makati Central Business District sa Metro Manila. Binuo ng Ayala Land at binuksan noong 2009, ang parke ay nasa lupang dating ginamit bilang unang landing strip sa bansa. Ito ay napapaligiran ng 3 pangunahing lansangan, Ayala Avenue, Paseo de Rojas, at Makati Avenue, na bumubuo ng tatsulok na layout kung saan nakuha ang pangalan nito. May linya na may mahigit 100 mature na puno, kabilang ang mga rain tree, golden palm, at fire tree, nagsisilbi itong pangunahing, green lung, para sa mataong financial district. Venice Grand Canal Mall. Ang Grand Canal Mall ay isang Italian-inspired lifestyle shopping center na matatagpuan sa McKinley Hill, Taguig City. Binuksan noong 2015 ng Megaworld Corporation, sikat ito sa kaakit-akit nitong 200-meter man-made canal at romantic European architecture. Ang disenyo, na sinangguni ng kumpanya ng arkitektura na nakabase sa Roma ay nagtatampok ng mga replika ng mga iconic na landmark ng Italia. Idinisenyo ang mall upang gayahin ang romantiko at magandang ambience ng Venice, Italy, na ginagawa itong napakasikat na destinasyon para sa mga turista at mga local leisure walks. Manila Baywalk Dolomite Beach. Ang Baywalk Dolomite Beach ay isang 500-meter artificial white sand beach na matatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Manila. Ginawa gamit ang dinurog na dolomite rock mula sa Cebu. Ito ay nagsisilbing pampublikong lugar ng libangan at isang pangunahing hakbang sa pagtatanggol sa baybayin para sa Manila Bay Rehabilitation Program. Kilala sa mga nakamamanghang ginintoang paglubog ng araw, malamig na simoy ng dagat, isa itong paboritong lugar para sa pagre-relax. Ang kilalang artificial beach segment na ito sa kahabaan ng promenade ay nag-aalok ng itinalagang sand viewing at relaxation area. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglangoy sa Manila Bay, at ang seksyon ng beach ay nagpapatupad ng limitasyon sa kapasidad ng mga tao. SM Mall of Asia. Ang MOA ay isang massive, malawak na shopping at lifestyle complex na matatagpuan sa Bay City, Pasay Metro Manila. Isa ito sa pinakamalaking shopping mall sa mundo at nagsisilbing pangunahing destinasyon ng turista na nagtatampok ng daan-daang retail shop, restaurant, at entertainment facility. Ang SM by the Bay ay isang 1.5 kilometrong open-air esplanade at leisure park na matatagpuan sa likod ng SM Mall of Asia. Nakaharap ito sa Manila Bay at kilala sa mga tanawin ng kainan, libangan, at paglubog ng araw. Tahanan ng mga recreational facility, kabilang ang iconic na MOA ay, isang malaking Ferris wheel, mga game arcades, at mga amusement rides. Ang MOA Arena ay isang nangungunang indoor venue na matatagpuan sa loob ng complex na nagho-host ng malakihang konsyerto, sports event, at internasyonal na pagtatanghal.
Intramuros. Ang intramuros ay isinalin mula sa Latin bilang within the walls. Ito ay tumutukoy sa makasaysayang napapaderan na lungsod ng Maynila, na itinayo noong huling bahagi ng 1500s noong panahon ng kolonyal na Espanyol bilang sentro ng relihiyon, politika, at militar ng bansa. Bilang makasaysayang sentro ng Maynila, ang walled city ay nagsilbing upuan ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya sa loob ng mahigit 300 taon. Sa kasaysayan, ang populasyon at jurisdiction ay labis na pinaghiwalay. Bagamat dumanas ito ng matinding pagkawasak noong labanan sa Maynila noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang distrito ay malawak na napreserba at muling itinayo. Ngayon, ito ay gumaganap bilang isang pangunahing makasaysayang distrito na pinangangasiwaan ng Intramuros Administration. Manila Cathedral. Ang Manila Cathedral, na matatagpuan sa makasaysayang napapaderan na lungsod ng Intramuros, ay ang pangunahing simbahan at minor basilica sa Pilipinas. Nakatuon sa Immaculate Conception, nagsisilbi itong upuan ng Arsobispo ng Maynila. Ang kasalukuyang istruktura ay ang ikawalo na itatayo sa site. Ang katedral ay nawasak at itinayong muli ng 7 beses sa buong kasaysayan nito dahil sa mga sunog, lindol, at pambobomba noong World War II. Ang kasalukuyang neo-Romanesque na istruktura ay natapos noong 1958. Ito ay opisyal na itinaas sa isang minor basilica noong 1981 ni Pope John Paul II. Nag-host din ito ng 3 pagbisita sa Papa, Pope Paul VI, Pope John Paul II, at Pope Francis. Bonifacio Global City. Ang BGC ay isang premier, highly walkable financial at lifestyle district sa Taguig City, Metro Manila. Dating base militar, naging isa ito sa pinakamoderno, ligtas, at upscale na mga sentrong pang-urban sa Pilipinas, na nagtatampok ng mga kumikinang na skyscraper, luntiang parke, pandaigdigang kainan, at world-class shopping. Ang BGC ay sikat sa napakalaking street mural at outdoor art installation na nakakalat sa buong lungsod. Mahigpit na binabantayan at lubos na secure ang BGC, na ginagawa itong paboritong destinasyon para sa mga paglalakad sa gabi at paglalakad sa hating gabi. Manila American Cemetery. Ang cemetery ay ang largest overseas American military cemetery sa mundo. Matatagpuan sa Taguig City, Metro Manila, naglalaman ito ng 17,206 na libingan ng mga tauhan ng US at Allied na namatay noong World War II, at inaalala ang 36,286 na nawawalang individual sa Walls of the Missing nito. Matatagpuan sa 152 acres sa isang kilalang talampas sa dating Fort William McKinley, nagbibigay ito ng mga kahanga-hangang tanawin patungo sa Laguna de Bay. Naglalaman ito ng pinakamalaking bilang ng mga libingan ng anumang sementeryo ng US para sa mga namatay na World War II. Karamihan sa mga inilibing ay binawian ng buhay sa mga operasyon sa Pilipinas at New Guinea, at ito ang pahingahan ng halos 500 Philippine Scouts na nagsilbi kasama ng mga puwersa ng US. Rizal Park. Ang Rizal Park, malawak na kilala bilang Luneta Park, ay isang napakalaking 58 ektaryang makasaysayang urban park sa Ermita, Manila, na matatagpuan sa tabi lamang ng napapaderan na lungsod ng Intramuros. Ito ay isang nangungunang kultural na palatandaan at isang sikat na lugar ng libangan, na kilala bilang lugar ng pagbitay ng pambansang bayani ng bansa, si Dr. Jose Rizal, at isang pangunahing sentro ng pambansang pagmamalaki, paglilibang, at turismo. Ang gitnang bahagi ng park ay isang grand monumento na kinaroroonan ng mga labi ni Dr. Jose Rizal. Ito ay binabantayan 24/7 ng mga ceremonial soldiers ng Philippine Marine Corps. Ang park ay nagho-host ng mga monumental na kaganapan sa Pilipinas, kabilang ang Deklarasyon ng Kalayaan mula sa pamamahala ng Amerika noong 1946 at mga makasaysayang political rally.